Napagtanto ng ating bida na may mga bagay na nagbabago sa paglipas ng panahon habang ang iba ay nananatiling tulad ng dati. At nagpapasalamat siyang kasama niya ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa binata na papunta na sa kanyang kubo. Tinanong ni Amy kung hindi pa rin magpapahinga ang prinsipe. Ngunit naaaliw siyang tumingin sa langit. Mas maganda ang buwan kaysa karaniwan. Hawak ang sanga. Nagsimula siyang gumawa ng ilang kilos. Sinabi niyang ito ang perpektong pagkakataon upang gawin ang kanyang pagbabalik at tinanong kung ano ang iniisip ni Amy tungkol doon. Itinuro ang langit. Sinabi niyang ang pulang buwan ay tinatawag na Sirius at ang asul ay Craes. Iyon ang sinabi ng gwardya. Nagsisimulang magliwanag ang pula habang kumukupas ang asul. Ito ay karaniwang kaalaman doon. Kwentong alam kahit ng mga bata. Inamin niyang dapat siyang magkaroon ng mga pag-uusap na tulad yun sa tabi ng isang babae. Isa pang gwardya ang lumapit sa kanya para tanungin kung sino ang kinakausap niyang mag-isa. Ngunit hindi niya alam na nagsasalita siya sa iba. Nakatingin lang ang prinsipe mula sa malayo. Dahil siya ang kumausap sa gwardya na ngayon ay naniniwalang nakipag-usap siya sa isang multo. Kumuha ang kanyang mga kapatid ng 5 gwardya sa kabuuan. 4 sa kanila ay mga elite na mandirigma. Dapat sapat na iyon para sa kaligtasan hanggat walang seryosong mangyayari. Tulad ng pagiging inatake ng isang grupo ng mga asesino. Alam ng ating bida na sinusundan sila ng humigit kumulang 20. Malamang aatake sila kapag tulog na ang lahat at napakagaling nilang magtakip ng kanilang mga bakas. Isang magandang pagkakataon para sa Reyna na tanggalin silang lahat. Hindi niya kailanman palalampasin ang isang pagkakataong tulad nyon. Hindi masaya ang bida tungkol dito dahil nanganganib na mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Ngunit nang pag-isipan niya ito ng mas malalim. Wala namang gaanong halaga ang lahat ng iyon dahil ang mga taong makakasaksi sa kanyang kapangyarihan ay hindi mabubuhay para magkwento. Kung wala kang ngipin, kagatin mo gamit ang iyong gilagid. Iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang maestro sa espada. Anumang hawak niya sa kanyang mga kamay ay nagiging sandata. Walang mga patakaran sa isang laban para mabuhay. Ang mga sandata ay karugtong ng katawan. Depende sa kung paano sila hinahawakan. Maging ang damit ay maaaring maging mahuhusay na espada. Napagtanto ng ating bida na mas mahina ang mga asesino na iyon kaysa inaasahan. Hindi man lang sila lumapit kay Hermesa. Ang nagsanay sa kanya. Sa huli, ito ay wala kundi isang nakakainip na istorbo. At tatanungin lamang niya iyon para kumpirmahin dahil alam niyang ang mapait na Reyna ang nagpadala sa kanila para mamatay. Kahit ganoon, nanatiling kalmado ang kanyang mga kaaway. Kung ayaw nilang sumagot ng mga tanong, hindi sila pipilitin ng prinsipe dahil hindi nito mababago ang nangyari na. Ngunit nais niyang malaman kung ano ang inaasahang makukuha ng Reyna sa atakeng iyon dahil yayanigin nito ang kaharian. Maging siya ay mahihirapan doon. Para bang may nakatagong dahilan sa likod ng kanyang kumpiyansa sa paglulunsad ng ganoong atake. Nagpatuloy ang ating bida sa pagbuwag sa kanyang mga umatake. Napansin niyang may ilan sa kanila na hindi pa tumatakas. Tila, hindi niya naintindihan ang kabigatan ng sitwasyon. Inutusan niyang magpadala ng mensahe sa Reyna. Sisirain niya ang lahat ng mayroon ito. Kahit na tumigil ito sa panggugulo sa kanya. Nag-alinlangan sandali ang mga asesino. Ngunit alam na bibitayin sila. Tumakas sila sa lugar. Iniwan ng prinsipe na ganap na mag-isa. May ngiti sa mukha ang binata at tinanong kung tumatakbo ba ang mga asesino dahil lang nagutos siya. Sinabi niyang ito ay wala kundi isang murang provokasyon. Gumagamit ng isang lihim na teknik, soul explosion technique. Pinatay niya ang mga huling buhay pa at nagsimulang tuyain ang kanilang katalinuhan na nahulog sa patibong na iyon. Ang pinakamahalagang katangian para sa isang asesino ay pasensya. Kung walang natitirang makakasaksi dito, ito ay isang pagpaslang. Kaya, dapat nilang tandaan iyon. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, 2 pang asesino ang sumubok na atakihin siya. Ngunit walang silbi na subukang tamaan ng bida mula sa likuran. Ang problema ay isa sa kanila ay talagang sumubok na tumakas habang ang iba ay sumubok na bumili ng kaunting oras. Ngunit walang kahirap-hirap na tinapos sila ng bida. Sinabi niyang ang kanyang mga kaaway ay hindi nagkakahalaga ng higit pa sa sanga na ginamit niya bilang sandata. Itinuro niya ang kanyang daliri patungo sa isang lugar sa kalaliman ng kagubatan. Nakatutok ang kanyang paningin sa isang bagay na inihanda niya sa sandaling malaman niya ang tungkol sa tambang. Walang paraan na makakatakas ang kanyang target sa kanyang mga mata. Isang pitik lang ng kanyang mga daliri. At nahuli ang asesino sa isang soul explosion technique. Medyo brutal ang technique na iyon. Akma para sa konteksto. Hindi siya dapat magpakita ng awa sa sinumang sumusubok na kunin ang kanyang buhay. Ganoon sila tinuruan sa templo ng mga bayani. Ito ay isang akmang katapusan para sa kanilang lahat. Isang perpektong pagpaslang. Ang may akda ng gawaing iyon ay hindi kailanman matutuklasan.
At iyon ang nagpapakaperpekto rito. Ang mapait na reyna ay sabik na malaman kung paano naganap ang misyon ng mga asesino. Ngunit walang magandang balita na may hahatid ang lingkod, assassin. Ang mga kandilang nakatali sa buhay ng kanyang mga disipulo ay ganap nang namatay. Napagtanto ng reyna na lahat ng asesino ay napaslang. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta ang mga bastardo ng hari. Nalaman niyang lahat sila ay ligtas na nakarating sa kanilang destinasyon. Dahil sa kawalan ng kakayahan ng asesino. Sinampal ng mapait na reyna ang babae. Sinabi niyang sila ay mga walang silbing hanggal na hindi kayang asikasuhin ang ilang bata sa loob ng ilang gabi. Paanong natalo ang 20 asesino? Iniimbestigahan pa nila ang lahat. At sa itsura nito, may tumutulong sa prinsipe. Ngunit hindi alam ng reyna kung sino ang maaaring tumutulong sa mga bastardong iyon. At lalo lamang siyang nagagalit. Inutusan niya ang asesino na alamin kung sino ang tumutulong na iyon dahil ibabalang niya ang kanyang galit dito. Nililinaw sa asesino na hindi siya nakikipagtulungan sa kanila para mangolekta ng mga kabiguan. At kung sa susunod na pagkakataon ay hindi ang resulta ang gusto niya. Tatapusin niya ang kanyang kontrata at gagamitin ang lahat ng kapangyarihan ng korona para lipulin ang Black Moon ng tuluyan. Sinabi ng lingkod na tatandaan niya ang mga salitang iyon. Sa loob ng karwahe, makikita na nila ang kaharian ng Paestia sa abot tanaw. Ang kambal, magkapatid, ay agad na nagsimulang magtalo habang ang ating bida ay nakahinga ng maluwag na narating na nila ang kanilang destinasyon. Ito ay isang maliit na kaharian. Halos kasing laki ng Singapore para sa paghahambing. Ngunit puno ito ng makasaysayang mga kalye at isa sa pinakamagandang lugar sa buong kontinente. Hinahangaan ng ating bida ang kagandahan ng lugar. Napansin ng kanyang kapatid na lalaki na mukhang napakasaya niya na nasa bansang iyon. Isang malaking gusali ang nakatayo sa harap nila. Halos parang isang coliseum. Doon gaganapin ang paligsahan sa espada. Ang lugar na iyon ay karaniwang ginagamit para sa mga labanan sa pagitan ng mga gladiador at halimaw. At ngayon, dito gaganapin ang kompetisyong ito na lalahukan ng 8 bansa sa kabuuan. Sa huli, naisip ng ating bida na isa lamang itong paraan para ipagyabang ng mga bansa ang kanilang lakas militar sa isa't isa. Hindi lahat doon ay nasasabik sa kompetisyon dahil lahat ng kalahok ay wala pang 20 taong gulang. Hindi lahat sa kanila ay may talento. Sa malapit, itinuro ng prinsesa, Winley, na ang kinatawan ng kaharian ng Round ay ang tandang kasama niya. Nakita ng ating bida na nakakatuwa na patuloy silang nagtatalo. Ngunit alam niyang ang kasanayan ng kanyang kapatid ay nasa katamtamang antas lamang. Malapit na siyang maging isang master. Tunay na kahanga-hanga para sa isang napakabata. Ang kinatawan mula sa kaharian ng Fallon ay ang sikat na prinsesang espada. Hindi alam ng ating bida kung sino siya. At sinabi ng kanyang kapatid na babae na lahat sa kaharian ay kilala ang taong ito. Tila, may bagong lumitaw habang siya ay nasa coma. Si Ellen of Fallon ang nag-iisang prinsesa ng kanyang hari at may 9 na kapatid na lalaki. Siya rin ang paborito ng korona. Ngunit sinabi ng mga kapatid ng bida na ang kanyang katanyagan ay hindi lamang dahil sa pagiging nag-iisang prinsesa. Sikat siya sa pagiging tagapaghawak ng banal na espada. Isang espadang pinapaboran ng Diyos. Isang obra maestra na inabot ng 1.000 araw at 1.000 gabi para makumpleto. Tinatawag ding Calderes. Matagal na mula nang huling marinig ng bida ang pangalang iyon dahil ang Diyos ng espada na si Herse ang kanyang unang guro sa templo ng mga bayani. Bagaman tunay na tamad, napakahusay niya at madalas marinig ng bida ang pangalan ng espadang ginamit niya. Gamit mismo ang sandatang iyon natalo ang hari ng demonyo. Kaya, natural lamang na mag-iiwan siya ng marka doon sa anumang paraan. Kahit ganoon, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ng ating bida. Ang babaeng dumaan sa bida ay nagpas siyang lumingon. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Sinusubukang itago ang kanyang naramdaman. Sinabi niyang wala itong halaga. Ang banal na espada ay hindi kailanman nasira. At kaya nitong magpakita ng mahika dahil mayroon itong espiritu sa loob. Pinaunlad ng mga lumikha nito at ng mga gumagamit nito. Hindi ito tinawag na banal na espada nang walang dahilan. At pagkatapos ng maraming siglo, ipinakita nito si Alina, dapat ay Elenov, bilang tagapaghawak nito. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit sikat din ang prinsesang ito. Isang bagay na kasing halaga, at hindi maaaring balewalain. Isa siya sa pinakamagandang babae sa kontinente. Nasiyahan ng ating bida sa impormasyong iyon dahil para sa kanya. Iyon lamang ang bahaging talagang mahalaga. Kalaunan ng araw na iyon, tinanong ng ating bida kung wala bang ibang kasuutan dahil hindi niya gusto ang pinili ni Amy. Ngunit ang dalaga ay walang pag-asang humanga, kahit na hindi niya gusto ang kasuutan. Kinatawan siya ng kaharian at kailangang maging maayos ang pananamit. Ang kaganapang iyon ay hindi lamang para sa kompetisyon.
May ibang interes ang pamilya ng hari. Sa wakas, nakipagkita ang bida sa kanyang mga kapatid. Talagang nagustuhan ng kambal, magkapatid, ang suot niya. Sinabi ng batang lalaki sa bida na huwag masyadong purihin ang dalaga baka maniwala pa ito. Pagkatapos mismo noon, halos durugin nito ang kanyang paa. Habang sinusubukang gumaling ng batang lalaki mula sa sakit, umalis ang bida kasama ang kanyang kapatid na babae. Papunta sila sa isang galabol at muli. Ang misteryosong babaeng iyon, Elenov, ay natagpuang nalilito. Nagreklamo siya ng kaunti tungkol sa ingay. Ngunit nakatingin siya sa direksyon ng bida. Ang kaganapan ay ang perpektong pagkakataon para sa bagong henerasyon ng mga maharlika na magkakilala. Sinabi ng misteryosong babae na hindi masama ang lugar. At bagaman barbarica ang Coliseum, napakaganda nito. Isang malaking piging ang inihahain bilang parangal sa kompetisyon. Sa loob ng bulwagan, mas nagkakakilala ang mga maharlika. Pinagmasdan ng ating bida ang mga malamang na kalahok. Lahat sila ay mukhang napakabata dahil sa limitasyon sa edad. Kahit na medyo mas matanda ang mga dumalo, mukha pa rin silang napakabata. At sa gitna nila, may isang namumukod tangi bilang kapansin-pansing mas sikat. Si Boris sa eksaktong sandaling iyon ay nilalapitan ng ilang tao. Tila maraming babae ang medyo interesado sa kanya. Kung pagbabasehan ng kanyang mga kakayahan, inaasahan na iyon. Dapat nilang samantalahin ang sandali at matuto pa tungkol sa kanilang mga potensyal na karibal. Si Winley, ay tila nakakakuha rin ng maraming atensyon. Nakita ng ating bida na napakasigla ng kaganapan. Naisip pa niyang tulungan ang kanyang kapatid sa anumang paraan dahil malinaw na gusto ng binata ng suporta at nadurog ang puso nang makitang ganap siyang binalewala ng prinsipe. Hindi niya alam na gusto ng prinsipe na mag-enjoy ng kaunti ang binata sa buhay. Tila, ang labis na pagmamahal ay isang katangiang minana ng bida mula sa kanyang ama. Hinihintay ni Winley ang araw na makakasayaw niya ang kanyang kapatid. Hindi niya alam na sumasayaw din ang dalaga. Ngunit kinailangan niyang matuto bilang may dugong maharlika. Gustong malaman ng dalaga kung bakit mukhang malungkot ang prinsipe. Kung hindi dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon, makakasali rin sana siya sa kompetisyon. Dahil may talento rin siya. Sinabi ng ating bida na inilalagay siya nito sa isang pedestal. Ang talento ay wala kundi isang ilusyon kung walang pagsusumikap. Nawawala ng kahulugan ang talento. At ang ganoong uri ng atensyon ay hindi isang bagay na hinahanap niya dahil hindi ito mahalaga sa kanya. Ang pangarap ng bida ay mamuhay ng walang alalahanin. Sinabi ng kanyang kapatid na para siyang matandang nagsasabi ng mga ganoong bagay hanggang sa may lumapit sa kanila na gustong makipagkita kay Prinsesa Winley. Dala ng selos, gustong malaman ng ating bida kung sino ang payatat na bastardong iyon. At nagulat siya na kilala ng lalaki ang kanyang kapatid. Sa itsura ng mukha ng dalaga, hindi ito isang kaaya-ayang pagkikita. Kahit ganoon, lumapit siya sa prinsesa. Itinulak ang bida sa tabi dahil gusto niya talagang makausap ito ng kaunti. Sinabi niyang hindi niya magagawa iyon dahil nasa gitna siya ng pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Hindi itinanggi ng binata na nainis siya at humingi ng paumanhin sa kawalan ng asal. Nagpakilala siya sa ating bida. Ang pangalan niya ay Boltos, ang ikapitong prinsipe ng kanyang kaharian. Tawagin na lang natin ang pambihirang hiyas na ito na Happy Fool o Cheerful Fool. Ayon sa naunang gamit, magpapakilala na sana ang bida. Ngunit kilala na siya ni Happy Fool. Kahit na alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi mukhang humanga ang ating bida. Tinanong ni Happy Fool kung ano ang nagdala sa prinsipe doon. At sinabi ng ating bida na naparito siya para panoorin ang kanyang kapatid sa kompetisyon. Ngunit nagulat siya na itinulak siya ni Happy Fool kahit alam niyang prinsipe siya. Hiniling ng extra na mag-enjoy ang prinsipe sa kanyang pananatili at ibinalik ang kanyang atensyon kay Prinsesa Winley. Sinabi niyang gusto niyang manalo sa kompetisyon at ialay ang kanyang tagumpay dito. Ngunit nakita niyang hindi kailangan iyon at bastos sa ibang mga kalahok. At sinabi ni Happy Fool na hindi ito magiging bastos hanggat mananalo siya sa kompetisyon. Sinabi niyang lalahok din ang kanyang kambal na kapatid at ang paggawa ng ganoong mga pangako ay minamaliit ang talento ng binata. Hinayla ang prinsipe sa braso. Iniwan niya si Happy Fool. Nasiyahan ng ating bida, na pagtantong kayang alagaan ng kanyang kapatid ang sarili nito. Ngunit hindi niya nagustuhan ang ugali ng extra. Natiyak na hindi hahayaang magtapos ang mga bagay ng ganoon. Lumapit sa prinsesa. Tinanong niya kung minamaliit ba nito ang kanyang presensya. Napagtanto ng ating bida na masyadong agresibo ang lalaki. At nasubak na niya ang hangganan ng pasensya ng bida. Inilahad niya ang kanyang paa para matisod ito. Habang pinipigilan siya gamit lamang ang isang kamay sa isang maingat na paraan. Sinabi ng ating bida na dumulas ang kanyang kamay at binalaan si Happy Fool na huwag pagbuhatan ng kamay ang kanyang mahal na kapatid.
Dapat niyang ituring na maswerte siya sa pag-alis ng walang anumang bali sa buto dahil masisira nito ang kanyang partisipasyon sa kompetisyon. Ngunit mas lalo pang nagalit si Happy Fool sa pagiging napahiya. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinampal ang mukha ng bida gamit ang isang guwantes. Sa simula, nalito siya sa kilos, ngunit hinahamon siya sa isang duwelo ni Happy Fool, na malinaw na hindi pa sapat ang naranasang kahihiyan. Sinubukang mamagitan ng kanyang kapatid at sinabi ni Happy Fool na huwag siyang makialam dahil kailangan niyang gawin ito para sa kanyang karangalan bilang isang kabalyero. Ngunit sinabi ng isang babae, Elenof, na gumagawa lamang siya ng eksena sa lugar na iyon. Alam ng lahat kung sino ang blonde na iyon. Nakita niya ang lahat ng nangyari at may tanong siya para kay Happy Fool. At sa lubos na pagkagulat ng bida, tinanong niya kung may karapatan ba si Happy Fool na bawiin ang karangalang nawala sa kanya. Siya si Har Ice, isang diyosa ng espada. Nagkaroon ng paglalarawan kay Har Ice na maalamat, na ikanalito ng bida dahil ang kaharap niya ay si Elenof. Mabilis na naisip ng ating bida na maaaring si Har Ice nga siya. Ngunit sa katunayan siya ay si Prinsesa Ilena ng Imperyong Falon. Nagsimulang magdulot ng kaunting kaguluhan ang kanyang hitsura. Medyo natinag din ang ating bida. Namangha siya na kamukhang kamukha ng prinsesa si Har Ice dahil sigurado siyang lalaki si Har Ice. Kakaiba na ngayon ay babae na siya. Tila, sa halip na isipin lamang ito. Nasabi niya ito ng malakas. Nakatayo ng harapan sa kanya. Gustong malaman ng prinsesa kung ano ang sinasabi niya. Napakalapit nito kaya medyo hindi siya komportable. Sinabi niyang nagkamali siya. Kahit ganoon, tinitigan siya ng prinsesa ng may intensidad. Habang inaangkin ng ating bida na nakalimutan na niya ang sinasabi niya. Wala siyang ideya kung paano umabot ang mga bagay sa puntong iyon. Maging ang kanyang kapatid ay lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Ibinalik ng prinsesa ang kanyang atensyon kay Happy Fool. Sinabing walang galang ito sa lahat doon. Ang babaeng kilala bilang ipinagbabawal na yaman ng emperador ay tunay na kahanga-hanga dahil charismatiko siya. At sinabi niya na kung talagang pinahahalagahan ni Happy Fool ang kanyang karangalan bilang isang kabalyero, dapat siyang humingi ng paumanhin sa dalawang bisitang iyon. Ngunit puno siya ng galit dahil sa pagkapahiya. Naisip ng ating bida na ang isang taong napaka-pride ay hindi basta-basta hihingi ng paumanhin. At nakita niya roon ang isang magandang pagkakataon. Bago pa makahingi ng paumanhin si Happy Fool, kinumpirma niyang tinatanggap niya ang duwelo. Nag-alala ng husto ang kanyang kapatid sa pahayag na iyon. Ngunit hindi hahayaan ng ating bida na makatakas si Happy Fool sa kanyang galit. Sinabi ng prinsesa na walang saysay ang laban. Ngunit sumagot ang bida na nasa kanya ang desisyon kung tatanggapin ito o hindi. At tinanong niya kung gusto ba talaga ni Happy Fool ng duwelo dahil kung bagbog ang hinahanap niya. Bagbog ang makukuha niya. Matagal na mula nang huli siyang gumamit ng kahoy na espada. Labis na nag-alala ang kanyang kapatid dahil ang kalaban niya ay isang taong lalahok sa kompetisyon sa fencing. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga kapatid na huwag matakot dahil doon. Sinabi ni Happy Fool na isa lamang siyang amateur at dapat siyang huminto bago magdulot ng problema sa sarili niyang mga kapatid. Kung luluhod siya sa harap ni Happy Fool, patatawarin niya ang mga pagkakasala ng bida. Lalo lamang iyong nagpagalit sa kanyang kapatid. Ngunit sinabi ng prinsipe na ayos lang dahil mas malakas magsalita ang gawa kaysa sa salita. At tinanong niya kung sang-ayon si Happy Fool sa kanya. Sinabi ng extra na kung matalo siya, luluhod siya at aaminin ang pagkatalo. Dahil sa pangakong iyon, binalaan siya ng ating bida na huwag magsisi mamaya. Sa wakas, maaari nang simulan ng dalawa ang kanilang laban. Iniisip ng ating bida ang pinakamagandang paraan para hawakan ang sitwasyon dahil umaarte pa rin siyang parang isang taong nasa coma sa loob ng 6 na taon. At ayaw niyang ipakita ang kanyang buong potensyal doon. Nagpapanatili ng isang ganap na walang pakialam na postura. Tinanong ni Happy Fool kung natatakot ba siya. Hinihintay niya ang prinsipe na gumawa ng unang kilos. At nasayang lamang niya ang isang magandang pagkakataon. Sa lalong madaling panahon, isang mahusay na ideya ang nabuo sa isip ng ating bida. Sinabi niyang hindi siya magpipigil sa laban na iyon. Sumusugod ng mabangis kay Happy Fool. Nagulat ang binata sa bilis at nakita ang espada ng bida na hinahawakan ng may malaking kasanayan. Sinadyang ibagsak niya ang sandata. Akala ni Happy Fool ay nakahanap siya ng butas para gumanti. Ngunit tinamaan siya bago pa man niya ito mapagtanto. Buka ang ilaw ngunit walang tao sa bahay. Nawalan ng malay si Happy Fool sandali. Lumipad ang kanyang espada sa hangin habang umaarte ang bida na parang tanga na nagkukunwaring hindi alam ang nangyari at tinanong kung talagang nataman si Happy Fool. Tinatanong kung bakit niya hinayaang tamaan siya muna. Napansin ng mga maharlika na napapahiya siya at may malinaw na agwat sa kanilang mga antas ng kasanayan na lalo lamang nagpasidhi sa galit ng extra at gusto niyang kunin ang buhay ng bida.
Ngumiti. Sinabi niya na sa antas ng kasanayan ni Happyful, ang pagkuha ng buhay ay maaaring medyo imposible. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng ilang hampas ng espada. Mas mahirap ang laban kaysa inaasahan ni Happyful. Patuloy siyang pinipilit. Napansin niyang kakilakilabot ang tindig ng bida at halos hindi niya makontrol ang sarili niyang lakas. Kahit ganoon, napakahirap pa rin. Naniniwala siyang hindi niya hahayaang matalo siya dahil masyado siyang map-ride. Ang problema ay sanay si Happyful sa espada at alam ang sarili niyang mga limitasyon. Napagtanto na malapit nang magpakawala ng brutal na hampas ang bida. Tumama ang hampas at hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyari. Pinanood ng mga maharlika sa bulwagan ang hindi inaasahang resulta ng duwelong iyon. Si Happyful ay nasa lupa, tila talunan, at humingi ng paumanhin ang ating bida sa pagtama sa kanya muli. Hindi pa pagod si Happyful sa pagiging napahiya. Naniniwala siyang makakapagbigay pa siya ng kaunting aliw. Ngunit nagsimula niyang marinig ang sinasabi ng mga maharlika. Ang tinaguriang prodigy ay nataman na ng 3 beses. Siguro hindi siya kasing talino tulad ng inaangkin ng mga chismis. Puno ng galit, sinuntok niya ang lupa na sinasabing walang alam ang mga maharlika. Kahit ganoon, wala siyang lakas ng loob na tumayo muli. Alam ng ating bida na si Happyful ay ganap na nabulag ng galit. At kaya niya natutunan ang teknik sa fencing na iyon. Ang tamang pangalan ng teknik ay Drunken Sword. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan. Para bang lasing ang gumagamit. Ito ay inimbento ng pinakamalaking lasenggo sa lahat ng bayani. Ang dakila, ang iniidolo, ang pinakamatalino, si Do Jun. At nakita ng Diyos ng espada na napaka-interesante ng teknik na iyon dahil hindi ito mahuhulaan at mapanganib. Kaya naman natutunan ito ng bida. Habang pinapanood ang binata na matutunan ito. Napagtanto ng lumikha nito kung gaano talaga ito kapanganib at nagsimulang tumawa sa sarili niyang conclusion. Nagbabala ang Diyos ng espada na hindi dapat gamitin ng basta-basta ang teknik. Para lamang sa mga talagang karapat-dapat na ilibing. Kailangang magkaroon ng kaunting kamalayan ang bida. Maging ang mga lumikha ng teknik na iyon ay itinuring itong isang seryosong bawal. Siguro dahil masyado itong makapangyarihan at dahil sa hindi nito pagiging mahuhulaan. Wala sa mga salik na iyon ang tunay na dahilan sa likod ng pag-aalala. Ito ay kung paano malalim na nakatali ang estilo sa panlilinlang at manipulasyon ng kalaban. Ang layunin ng estilo ay hindi para protektahan ang isang tao, mas para kumitil ng buhay, kundi para lamang ipahiya ang kalaban sa harap ng lahat. Sa kabila ng intensyong iyon, hindi kapani-pani walang epektibo ang estilo. Ang tanging problema ay labis na napoprovoke ang kalaban sa proseso. Muli, nang may malaking kasanayan, pinabagsak ng ating bida si Happyful sa lupa. Kung mas malaki ang manunood, mas epektibo ang teknik na ito. Eksakto tulad ng nangyayari ngayon. Sinabi ng ating bida na hindi niya alam kung swerte lang siya o kung talagang ganoon kasama ang kalaban niya. Lubos niyang ninanamnam ang sandali dahil bagay na bagay sa kanya ang estilo ng fencing na iyon. Patuloy na inoobserbahan ng prinsesa, Elenof, ang laban ng malapitan hanggang sa nagsimulang magliwanag ang espada ni Happyful. Mukhang nagbabanta ang kanyang mga mata. Nawala na siya sa sarili dahil sa galit. Idineklara niyang tatapusin niya kaagad ang buhay ng bida. Biglang naging mas mapanganib ang laban. Iyon ay isang espada ng espiritu. At natakot ang mga kapatid ng bida. Ngunit sinabi ni Happyful na huli na para sa pagsisisi. Alam ng ating bida na kung may mangyari pang mga pagkakataon, magsisimula na siyang paghinalaan. Higit pa riyan, nararamdaman niya ang isang malamig na titig na nakamasid sa kanya sa lahat ng oras. Nagawang makalapit ni Happyful sa prinsipe. Akala niya ay nahuli niya ang binata na hindi handa. Tinangka niyang tamaan ang ulo nito gamit ang dulo ng kanyang talem. Ngunit hindi ito nangyari tulad ng inaasahan niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Saka lamang niya napagtanto na naiwasan ito ng bida. Patuloy siyang nakatitig sa bida. Hindi pa rin naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nagawang ipulupot ng ating bida ang kanyang binti kay Happyful. At nagsimulang magbaligtad ang mga bagay. Sinubukang bumangon ng kaawa-awang binata mula sa pagkakabagsak. Sinubukang sabihin ni Happyful na ganap itong walang silbi. Ngunit nagulat siya sa kahoy na espada. Nagsimulang magreklamo ang ating bida tungkol sa sakit sa likod. Sinabi niyang nawalan siya ng balanse at nahulog ng mag-isa. Hindi rin naintindihan ng mga maharlika kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nadisarmahan si Happyful, at mukhang natalo siya sa duwelong iyon. Nadismaya ang mga maharlika sa ipinakita ni Happyful. Ngunit humanga sa ipinakita ng bida. Alam nilang nasa koma ang binata sa loob ng ilang taon. At sinabi niyang napakaswerte lamang niya sa duwelong iyon. Nagbiro pa sila na malamang naubos na niya ang lahat ng kanyang swerte sa sandaling iyon. Hindi pa rin nakakalap ni Happyful ng lakas ng loob para tumayo.
At inoobserbahan ng prinsesa, Elenov, ang lahat ng nangyari. Isang palabas nga iyon, ngunit hindi siya nasiyahan. Itinuring niyang kalokohan ang buong bagay at paalis na sa bulwagan. Kawawa naman siya kung naaawa siya sa isang hampas lupa. Nararapat lang kay Happy Fool ang nangyari. Sinubukang pigilan ng mga lingkod ang prinsesa sa pag-alis. Ang ating bida, nalulong sa pag-ibig, ay naisip na napakalamig ng prinsesa. At lalo lamang siyang naging mas interesante para sa kanya. Nasa karwahe na, pinapagalitan siya dahil sa kanyang padalos-dalos na pag-uugali. Salamat sa duwelong iyon, nakagawa siya ng eksena. Sinubukan niyang tiyakin sa kanyang mga kapatid. Sinabing sa huli, naging maayos naman ang lahat. Ngunit nagbabala ang binata na maswerte ang bida. Maaaring mahirap ang ugali ng kalaban niya. Ngunit ang kanyang mga kasanayan ay dapat na disente. Nakita niya ang isang pagpapakita ng mga kasanayang iyon noong una silang magkita. Mula noon, hindi na niya tinigilan ang paghabol sa prinsesa, Winley, na nakikita namang nakakainis ang lalaki. Sa huli, naging maayos ang plano ng bida. Nagtanong ang kanyang mga kapatid kung anong plano. Ngunit iniba niya ang usapan. At iginiit ng kanyang kapatid na maswerte lamang siya. Umaasang hindi na ito mauulit. Ngunit hindi natapos ng binata ang kanyang pangungusap dahil dinudurog ng bida ang kanyang kamay. Tinanong niya kung saan nakuha ng prinsipe ang ganoong kalakas na lakas. At hiniling ng prinsipe na huwag siyang tratuhin na parang pasyente. Ngunit nangako siyang susundin ang payo ng kanyang nakababatang kapatid. Sa kalaunan, lalabas din ang katotohanan tungkol sa bida. Ang prinsesa, Winley, ay labis ding nakahinga ng maluwag at masaya na napatunayang kamangha-mangha ang kanyang kapatid. Na nagawa niyang mahuli si Happy Fool nang hindi handa ng ilang beses. At talagang ang hindi inaasahan ng piyasong iyon na matatalo. Nang lubusan, para isara ang gabi, nagliwanag ang mga paputok sa langit. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang tao ang nanatiling galit na galit. Si Happy Fool na hindi tumitigil sa pagbasag ng muebles. Sinubukang pakalmayin siya ng mga lingkod. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay ganap na walang silbi. Hindi siya makapaniwala na napahiya siya ng ganoon sa harap ng lahat. Napakapuno ng sarili ang binata kaya naniniwala siyang napakakaunting bagay sa mundo ang hindi niya makukuha. At nagsimula kang mag-isip tungkol sa prinsesa ng kaharian ng Round. Ang totoo ay mayroon siyang ibang uri ng interes dito. Pinili niya ito bilang kasintahan dahil ang kanyang magiging bayaw ay sanay sa espada. Pagkatapos makipag-usap sa isang reyna, naniwala siyang mangyayari talaga ang kasal. Ngunit pagkatapos ng ginawa niya, naging mas komplikado ang mga bagay. Ganap na nawasak, inutusan niya ang mga lingkod na huwag lumapit sa kanya at nagpatuloy sa paghahagis ng muebles sa hangin. Pinatutunayang siya ay isang ganap na sira sa emosyon. Isang taong karapat-dapat kawan. Sa wakas, pagod na ang kanyang katawan matapos ang mahabang kahihiyan. Ngayon ay pisikal na siyang naubos. At nangako siyang tatapusin niya ang buhay ng taong responsable sa pagpapahiya sa kanya. Isang boses mula sa mga anino ang nagtanong kung gusto niya ba talagang pumatay ng isang tao. Hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Ngunit inulit nila ang parehong tanong muli. Nainis, hiniling ni Happy Fool na malaman kung sino ang nagsasalita. Ang anino ay bumuo ng isang misteryosong braso at sinabing matutulungan niya ang gwapong lalaking ito na patayin ang taong iyon. Tila ang kaawa-awang si Happy Fool ay nabighani. Tutulungan siya ng anino na magdala ng masakit na katapusan sa buhay ng bida. Gusto lamang niyang malaman ang pangalan ng misteryosong nilalang na iyon. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Shiryu at umaasa siyang maaalala niya ang pangalang iyon dahil napakaraming beses siyang nagtanong para sa lahat ng praktikal na layunin. Tatawagin siya rito bilang ang Smoke Weirdo. Si Happy Fool ay ganap na nawala sa titig ng babaeng iyon. Lumapit siya rito na parabang nasa ilalim ng isang spell. Nakita ng Smoke Weirdo na kasiya siya ito. Nagsisiwalat ng mga pangil sa loob ng kanyang bibig. Sinabi niyang siya na ang bahala sa natitira. At magagawa ni Happy Fool ang anumang gusto niya mula noon. Sa madaling araw kinabukasan, handa na ang Coliseum. Naabisuhan ng ating bida na malapit nang lumahok ang kanyang kapatid sa kompetisyon. Lalaban siya sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy siya sa pagsasanay upang mapataas ang kanyang mana. Mahaba pa ang lalakbayin at pinapanood siya ng lingkod. Sinabi ng ating bida na wala iyon. Kinakausap lamang niya ang kanyang sarili. Ngunit dapat na silang pumunta ngayon dahil may mga bagay na maaaring maghintay. Nasa arena na si Baris na ganap na handa. Sa mga upuan, handa na ang kanyang kapatid na babae para sumigaw para sa kanya. Sa loob ng isa sa mga silid ng Coliseum ay isang nag-iisip na tao. Si Happy Fool mismo iyon. At may masamang ngiti sa kanyang mukha. Tila gusto niyang mapahiya muli. Mukhang napaka-interesado ng mga tao sa pagsisimula ng kompetisyon. At sa loob ng arena, isang kalahok ang nagpapakilala.
Napansin ng ating bida na mukhang napakaengganyo ng mga manunood. Ayaw niyang manood ng mga amateur na laban at dumating bago mismo ang laban ng kanyang kapatid. Sinabing medyo masama ang pakiramdam niya paggising. Nakapagreserba na sa kanya ng upuan sa lilim ang kanyang kapatid. Tinanong niya kung bumuti na ba ang kanyang kalusugan. Akala niya ay dahil ito sa labis niyang pagod kahapon. Ngunit hindi niya masabi rito ang totoo na nagkaroon siya ng sumasabog na pagtatae. Nagkakasakit pa rin siya dahil hindi pa niya ganap na na-master ang kanyang mana. Kapag nangyari iyon, palong pagtatae, minsan nangyayari lang talaga. Ngunit kung lumala ito, kakailanganin niyang gumamit ng banal na kapangyarihan para pagalingin ang sarili. Sa wakas, nakapasok na si Boris sa arena. Napansin ng bida na mukhang mahal ng mga manonood ang kanyang kapatid. Kaya, pumunta siya para tingnan kung sino ang kanyang kalaban. Hindi talaga ito ang inaasahan niya. Ang setup ng duelong iyon ay naging medyo malupit dahil makakaharap niya si Happy Fool. Ang mga talam ay pinupurol at ipinagbabawal ang mga hindi patas na hampas sa kompetisyong iyon. Maaaring maparusahan ang mga kakumpetensya sa paglalagay ng mana sa kanilang mga espada. Kaya kailangan nilang mag-ingat. Mukhang binigyang pansin ni Happy Fool ang mga patakaran. At napansin ng ating bida na talagang interesado ang mga manonood sa laban. Nag-aalala ang prinsesa tungkol sa kanyang kapatid dahil maaari siyang masaktan kung masyado siyang madadala. Ngunit sinabi ng ating bida na si Boris ay napakaraming karanasan at magiging maayos lang siya. Bukod pa rito, mayroon siyang insurance sa laban na ito. Ngunit hindi naintindihan ng prinsesa kung ano ang ibig sabihin yun. Inutusan ng referee ang parehong kakumpetensya na humakbang pasulong. Sa buong paligid ng arena, isang proteksyon na harang ang nililikha, at handa na ang mga binata na simulan ang duelo. Sa wakas, nagbigay ng hudyat ang referee para magsimula ang duelo. Sumugod ang parehong mandirigma para sa atake. Napansin ng ating bida na si Happy Fool ay mayroon ding ilang uri ng talento. Habang ang kanyang kapatid ay gumagamit ng purong lakas para magbigay ng pasibong pinsala. Paghahambing sa kanilang mga estilo. May kalamangan si Boris. Dagdag pa rito, malamang na hindi makayanan ni Happy Fool ang mabibigat na hampas ni Boris. Tiyak na susubukan niyang iwasan ang direktang labanan. Ngunit may hindi inaasahang nangyayari. May mapanuyang ngiti si Happy Fool sa kanyang mukha. Nagawa niyang harangin ang unang atake. At ngayon nagsimula siyang puwersahin ang kapatid ng bida. Nasisiyahan ang mga manonood habang mabangis na naglalaban ang mga mandirigma. Habang namamangha ang mga tao. Naramdaman ng ating bida na may mali. Masyadong mabilis ang pag-unlad ni Happy Fool. Mula isang araw hanggang sa susunod. Malaki ang kanyang pinagbuti. Ang paggamit ng lahat ng kapangyarihang iyon ay magtutulak sa kanya sa kanyang limitasyon sa malaot madali. Mula sa kanyang pagkakahawak sa espada, nakaramdam ang bida ng iba pang mga bagay. Kakaiba ang lahat, at may kakaiba siyang nararamdaman tungkol sa laban na iyon. Higit pa riyan, hindi pa niya nakikita ang kanyang kapatid na kumilos ng ganoon kabilis sa labanan. Posibleng nagpapabuti siya doon mismo sa panahon ng duelo. Ang panunood sa pag-unlad ng kanyang kapatid ay nagpagusto sa bida na magsanay din. Dahil napakasayang makita na gumaling ang kanyang kapatid. Noong bata pa siya, gusto niyang maging isang kabalyero. Siguro kaya niya inimbitahan ng prinsipe sa kompetisyon ay para ipakita sa kanya kung gaano siya gumaling sa paglipas ng mga taon. At ngayon malinaw na naglagay siya ng maraming pagsisikap at dedikasyon dito. Ang hindi maipaliwanag ay ang pag-unlad ni Happy Fool. Hindi niya maaaring na-master ang teknik sa espada na iyon sa ganoong kaigsing panahon na para bang siya ay isang ganap na ibang tao. Hindi pa banggitin ang kakaibang pakiramdam ng bida, na mapanganib din. Bigla siyang tumayo, ginulat ang kanyang kapatid na para bang naramdaman niyang may mangyayari. Napakagaling lumaban ni Boris. Hindi niya inaasahan na lalabanan ni Happy Fool ang kanyang mga teknik sa espada. Kinikilala na siya ay mapilit at isang mahusay na kalaban. Kahit na hindi mahuhulaan ang kanyang mga kilos. Ngayon tatapusin na niya ang duelong ito dahil gusto niyang makita kung makakayanan ng kanyang kalaban ang huling hampas na ito. Sumusugod siya kay Happy Fool para tapusin ang laban. Naghintay ng may pasensya ang extra na lumapit ang kanyang kalaban. Malapit nang tamaan siya ni Boris ng talem, na nasa landas na patungo sa bungo ni Happy Fool. Ngunit habang papalapit siya, nakita niya ang isang nakakatakot na ngiti. Hindi inaasahan niyon ni Boris. Kinailangan niyang ilihis ang sarili niyang atake dahil para bang sinusubukan ng kanyang kalaban na mamatay. Naglagay iyon sa kanya sa isang mahinang posisyon. Sinubukan niyang tamaan muli si Happy Fool. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Gumagamit ng mana ang kanyang kalaban. Hindi maiiwasan ang sorpresang ataking iyon. At nagsimulang tumusok ang dulo ng espada sa kanyang dibdib. Napagtanto ni Boris na maaaring kailangan niyang gumamit ng kahoy na pamalit magpakailanman. Flashback, kagabi.
Nagsasanay ang kapatid ng bida. Isinagawa niya ang kanyang mga kilos ng may malaking katumpakan at kasanayan. Sinabi ng prinsipe na napakahusay niyang nagsasanay ng kanyang fencing. Lumabas siya dahil hindi siya makatulog sa ingay na ginagawa ng kanyang kapatid. Kaya, pumunta siya para tingnan kung paano nagsasanay ang kanyang kapatid. Hindi makatulog si Boris dahil sa kompetisyon. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa bida ang tungkol kay Happyful. Kahit na natalo siya ng kanyang kapatid, hindi siya nasiyahan doon at sigurado siyang wawasakin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng prinsipe na huwag mag-alala dahil tiyak siyang napakahusay na gagawin ng kanyang kapatid sa kompetisyon. Habang nagsasanay siya, nagsimula siyang magbasa ng libro. Makinis at malinis ang posture ng kanyang kapatid na may tapat at pantay na makinis na daloy ng mana. Nagsimula siyang magtaka kung dapat ba niya itong tulungan ng kaunti. Ang paraang iyon ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan kung mabubunyag. Ngunit hindi mag-aatubili ang bida na turuan ang sarili niyang kapatid. Naramdaman ni Boris na may papalapit. Ngunit mga kamay lamang iyon ng ating bida. Sinabi niyang bibigyan lamang niya ito ng masahe. Hiniling niya ritong ipikit ang kanyang mga mata at mag-relax habang ginagawa ito. Nang hindi niya namamalayan, minamanipula ng bida ang kanyang mga mana channel na tiyak na magdudulot ng kaunting sakit. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Boris ang sakit sa masahe. Itinatago ang totoong nangyayari. Sinabi ng ating bida na masyadong tensyonado ang kanyang kapatid. Napakasakit ng masahe kaya gusto na ng binata na matapos ito kaagad. Ngunit nagbabala ang bida na hindi pa ito tapos. Pinapasigla niya ang mana ng kanyang kapatid gamit ang sarili niya. Napumilit sa reaksyong iyon. Maaaring mukhang simple, ngunit ang paraang ito ay ganap na hindi kilala sa mundong iyon. Binanggit niya sa kanyang kapatid na may alam siyang lugar kung saan nagbibigay ng kamanghamanghang masahe ang mga tao. Hinahampas ang likod ng binata gamit ang bukas na palad habang nagsasabi ng isang bagay sa ibang wika. Naging kuryoso si Boris tungkol sa mga salitang iyon nang hindi namamalayan kung ano talaga ang nangyayari. Ang hamstrike ang pangwakas na kilos ng buong proseso. Bumagsak ang binata sa lupa na ganap na pagod habang nakaramdam ng katuparan ang kanyang kapatid dahil nagawa niyang mapabilis ang daloy ng mana ng kanyang kapatid. Siguro hindi ito makakatulong sa labanan kinabukasan. Ngunit makakatulong ito sa kanya na lumago ng mas mabilis. Nagbigay iyon sa bida ng isa pang ideya. Sinabi niya sa kanyang kapatid na tumayo kaagad o baka magkasakit siya sa pagtulog doon. Sa paghawak na iyon, inabutan niya ito ng isang bagay na katulad ng isang uri ng insurance. Medyo nainis si Boris sa paraan ng paggawa ng mga bagay ng kanyang kapatid. Ngunit sinabi sa kanya ng ating bida na mas nagmamalasakit siya rito kaysa sa inaakala nito. Inirekomenda niyang matulog na ang binata o bibigyan niya ito ng buong masahe. Sapat na iyon para maglaho siya. Papunta na si Boris sa kanyang silid. Ganap na hindi alam ang magic circle na inilagay sa kanyang katawan. Iyon ang garantiya ng bida tungkol sa kaligtasan ng kanyang kapatid. End flashback. Ang talam ni Happyful ay hindi nagawang tumagos sa binata dahil naharangan ito ng magic circle. Napakalakas ng kapangyarihan nito kaya't pinatalsik nito ang espada ni Happyful. Iniwan ng pareho sa isang komplikadong sitwasyon sa panahon ng labanan. Maging ang mga manonood ay hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Sandali, naging ganap na pula ang espada ni Happyful. At ang taong iyon sa lupa na nakaluhod ay si Prinsipe Boris. Sa paligid niya, mayroong isang bagay na katulad ng isang harang. Tulad ng isang mana shield. Nagsimulang maghiyawan ang lahat sa pagbabago ng takbo ng labanan. Ang mana shield ay isang teknik na tanging mga eksperto lamang ang makakagamit. Maging ang kanyang kapatid na babae ay tuwang-tuwa rito. Ibabahagi na sana niya ang balita sa bida. Ngunit nawala na ito. Mukhang nagtamo ng pinsala si Boris. At tumawag ng pahinga ang referee. Inuutusan si Happyful na lumayo sa kanyang kalaban. Dagdag pa rito, nilabag niya ang mga patakaran ng laban at tinangkang paslangin ang kanyang kalaban. Isang kilos na maaaring mag-trigger ng digmaan. Agad siyang binalaan tungkol sa posibleng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sinubukang kausapin ng lingkod ni Happyful ito. Ngunit walang sinabi ang binata. Sa halip, marahas siyang nag-react at sinunggaban ang extra sa leeg. Itinaas ito mula sa lupa gamit ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa pinasabog niya ang ulo ng extra na parang bomba. Ibinagsak ang walang buhay nitong katawan sa lupa sa pagkasindak ng lahat ng nakasaksi nito. Napuno ng sigawan ang buong arena dahil kabababalang pumatay ni Prinsipe Happyful ng isang tao. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nabahira ng dugo. Tila nasisiyahan sa resultang nakamit niya. Hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyayari sa loob ng arena. Labis na nag-aalala, marami sa kanila ang nagsimulang tumakas. Nagsisiksikan sa mga labasan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Si Prinsipe Happyful ay ganap nang nawala ng kontrol.
Dala ng kabaliwan. Naging halimaw siya. Kailangan siyang pigilan kaagad. Ngunit kailangan nila ng mga taong kayang gawin ito. Pumasok ang ating bida sa arena. Ngayon, naramdaman niyang ito ang kanyang sandali para sumikat. Una siyang pumunta sa kanyang kapatid. Kinukumpirma na maayos ang binata. Ngunit iniisip pa rin ni Barris ang kompetisyon. Sinubukang tiyakin siya ng ating bida. Sinabing napakahusay ng kanyang ipinakita. Umuubo ng malakas. Umaasa ang binata na nakita ng prinsipe ang kanyang pagganap dahil nakabuo siya ng mana shield. Maingat na nakinig ang bida sa mga salitang iyon dahil hindi pa niya masabi rito ang totoo. Ang uri ng harang na iyon ay nililikha ng gumagamit upang protektahan ang sarili mula sa panganib. Ngunit nangangailangan ito ng malaking kasanayan. At naglagay siya ng isa sa paligid ng kanyang kapatid bilang pag-iingat. Kinikilala na ligtas lamang siya salamat sa sarili niyang mga kakayahan. Total, 14 anyos pa lamang siya. Seryoso, ano ba ang kinakain ng mga batang ito? Isang teenager sa puberty na may mukha ng matanda. Ngunit hindi hahayaan ng bida na magpatuloy sa pagsasalita ang kanyang kapatid sa ganoong kondisyon. Kailangan niyang gumaling, kaya pinatulog niya ang binata. Dinala siya palabas ng arena ng mga tauhan ng seguridad. Samantala, nagpatuloy si Happy Fool sa kanyang mapanirang pagwawala. Alam ng ating bida na kakailanganin niyang hawakan ang sitwasyong ito at lumakad patungo sa kanya upang ayusin ito ng tuluyan. Sinusubukan ng mga salamangkero na gumamit ng mahika ng apoy. Nagpapakawalan ng malaking pagsabog sa paligid ni Happy Fool. Ngunit hindi nila alam kung epektibo ba ang kanilang mahika laban sa binatang iyon. Pagkatapos mawala ang usok, kinumpirma nilang ganap itong walang silbi. Bukod dito, nakasuot pa rin siya ng masamang ngiti sa kanyang mukha. Naging masyadong makapangyarihan na siya para sa mga salamangkerong iyon at kailangan nilang ilikas kaagad ang mga manunood dahil hindi na magtatagal ang harang sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Pumasok ang ating bida sa gitna ng arena ng ganap na hindi napapansin. Nang makita siya ng iba, tinanong nila kung ano ang ginagawa niya roon. Masyadong mapanganib para sa isang taong nasa kanyang kondisyon na mapunta sa lugar na iyon. Sinubukan nilang paalisin siya, maging ang kanyang kapatid na babae ay nagsimulang mag-alala. Nang makitang nakatayo siya sa gitna ng arena, hindi niya maintindihan kung paano siya nakarating doon ng ganoon kabilis. Mukhang wala ng kontrol si Happy Fool. Di nadaig ang lahat ng sumusubok na pigilan siya. Nakakatakot ang kanyang pagkauhaw sa dugo at naisip ng bida na maaaring ito ay isang uri ng impeksyon. Sinabi niyang masyadong nagbago ang binata sa loob lamang ng isang araw at ngayon kakailanganin niyang harapin iyon. Ngunit ang kapangyarihan ni Happy Fool ay napakalaki kaya't natakot maging ang mga salamangkerong naroroon. Gayunpaman, hindi nila siya hahayaang makalapit sa prinsipe. Ngunit walang silbi ang kanilang mga pagsisikap. Natalo sila sa harap ng bida na maaaring nagligtas sa kanila ngunit nanatiling ganap na hindi gumagalaw dahil hinihintay niyang lumapit si Happy Fool. Ngunit nagulat siya sa boses ng kanyang kapatid, na hindi alam kung gaano talaga kalakas ang kanyang kapatid dahil naglilihim ito. Ay inilagay ang sarili sa matinding panganib. Ang ating handal na bida ay lumingon. Napagtantong maaaring lumala pa ang sitwasyon. At muli niyang naramdaman ang nagbabantang presensya ni Happy Fool. Kung lumala ang mga bagay, maaaring mapanganib ang buhay ng kanyang kapatid. Habang nag-aalangan siyang mag-isip at kumilos, may humawak sa kanyang kwelyo. Itinapon siya sa tabi. Inutusan siyang umalis sa daan. Hindi akalain ng ating bida na mas marami pang tao ang nag-aakalang masyado siyang mabagal. Nakatayo sa harap ng kanyang mga mata si Prinsesa Alina. Ilang sundalo na ang ganap na natalo. Ngunit iba ang prinsesa sa kanila sa isang ganap na napakalakas na antas. Ibinaling ni Happy Fool ang kanyang atensyon sa babaeng ito na handa na ang kanyang espada para tapusin siya. Determinado na tapusin ito ng mabilis. Nagsimula siyang mag-concentrate ng kanyang mana. Nagpakawala ng isang mapanirang hampas sa katawan ni Happy Fool. Tila naramdaman ng binata ang impact. At ang bugso ng pagkawasak ay kumalat sa buong arena. Nakahiga pa rin sa lupa. Pinanood ng bida ang babaeng ito. Habang tinatanong ng kanyang kapatid kung ayos lang siya. Naramdaman niyang ninakaw ang kanyang pagkakataon mula mismo sa kanyang mga kamay. Hinihintay ng prinsesa na makita ang resulta ng kanyang hampas. Patuloy siyang nakatitig ng matatag sa direksyon ng kanyang kaaway at agad na nagulat sa nakikita ng kanyang mga mata dahil nanatiling buo si Happy Fool. Lalo lamang siyang nagalit dito at nagsimula siyang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng arena. Habang sumisigaw siya, may lumapit sa kanyang ulo. Ang prinsesa pala iyon na nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa binata. Kung wala siyang magawa gamit ang espada, Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang plano niyang gawin gamit ang kanyang mga kamay lamang. Nagawa niyang itulak ito ng kaunti at handa nang ipagpatuloy ang sesyon ng pambubugbog. Ibinagsak ng marahas ang binata sa lupa.
Umatras siya para tingnan kung nagawa ng kanyang mga kamay at paa ang hindi nagawa ng kanyang espada. Humanga ang ibang mga extra sa pagpapakita ng lakas na iyon. Talagang napakahusay ng prinsesa. At ngayon ang binatang nawala ng kontrol ay nanatili sa lupa. Hindi nagpapakita ng reaksyon matapos ang bugbog na iyon. Naniniwala ang mga extra na nanalo na ang kamahalan sa duelo. Ngayon ay kailangan na lamang pigilan kaagad ang binata. Gusto nang umalis doon ng kapatid ng bida. Alam kung gaano kapanganib. Ngunit naiinis pa rin ang bida dahil ninakaw ng babaeng iyon ang kanyang pagkakataon para sumikat. Ngunit sa panunood sa kanyang mga kilos, napagtanto niyang mas marami siyang teknik kaysa sino man doon. Bahagi ng korona ng prinsesa ay nagsimulang magliwanag ng matindi. Alam niyang naging vampira ang binata. Nanatili sa lugar ang ating bida. Sabik na makita kung ano ang mangyayari. Dahil hindi pa tumitigil sa pag-atake ang prinsesa. Dahil ganap nang hindi makagalaw si Happyful. Naghanda siyang tapusin ang buhay nito. Ngunit hindi pa naipapakita ng binata ang kanyang buong potensyal. Mukhang may gagawin siya gamit ang kanyang kamay. Alam na alam ng bida kung ano ang ibig sabihin yun at naging tensyonado dahil sinaksak ni Happyful ang sarili sa dibdib. Maging ang prinsesa ay nabigla sa nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Kahit pagkatapos ng sugat na iyon, patuloy na ngumingiti ang binata dahil gumagamit siya ng isang lihim na teknik ng mga sumisipsip ng dugo, bloodsuckers. Isang makapal na pulang hamog ang nagsimulang mabuo. Napakakapal at napakalawak nito kaya napuno nito ang buong Coliseum. Kinailangang tulungan ng ating bida ang sarili niyang kapatid. May masamang epekto ang hamog na iyon sa mga tao at nagsisimula ng mawalan ng malay ang dalaga. Ngunit sinabi ng ating bida na magiging maayos ang lahat at hindi niya kailangang mag-alala dahil balewala ang hamog na iyon. Tiningnan ng dalaga ang kanyang kapatid na talagang mukhang napakakalmado. Hiniling niya ritong magpahinga muna ng kaunti ngayon. Pagkagising niya mula sa panaginip na ito, babalik na sa normal ang lahat. Naghintay siya ng may pasensya na makatulog ang dalaga. Ngayon maaari na siyang mag-focus sa kung ano talaga ang mahalaga. Kailangan niyang gamitin kaagad ang enerhiyang iyon. Kung hindi niya kokontrolan ang enerhiya ng necromancer, haalo ito sa iba at magiging problema iyon. Sumisigaw ang enerhiya. Sinasabing sawa na ito rito. Matapos itong kumonekta sa sarili niyang mana. Ang kapangyarihang iyon ay naging sarili nitong nilalang. At mayroon siyang 3 kapangyarihan sa kabuuan. Bawat isa ay may sariling personalidad. Ang sa necromancer ay karaniwang isang psychopath. Lubhang kapaki-pakinabang sa labanan. Ang normal na mana ay isang sunyer, malamang sunere. Mahirap sa simula, ngunit di nagtagal ay nagpapatunay na kapaki-pakinabang at maaasahan. Sa kanilang lahat, ang pinakasuwail ay ang banal na kapangyarihan. Wala itong interes na makinig sa may hawak nito at ito ang pinakatamad sa kanilang lahat. Kung hindi siya gagawa ng gulo tungkol sa sitwasyon, wala siyang magagawa. Isang liwanag ang nagsimulang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Tila gumana ito. Gumamit siya ng ika-4 na antas na pagpapala sa kanyang kapatid. Naglalabas ng matinding liwanag sa loob ng hamog. Iyon ang garantiya na magiging ligtas siya. Kahit papaano sa sandaling panahon. Ngayong mas nakikita na niya ang kanyang paligid. Medyo nakakatakot ito. Ang teknik na iyon ay tinatawag na City of Blood. Ninanakaw nito ang asensya ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang sa loob ng hamog. Sa kasalukuyan, ang limitasyon ng banal na kapangyarihan ng bida ay ang ika-4 na antas. Hindi ito sapat para iligtas ang lahat sa arena. Hindi naman sa nararamdaman niyang obligado siyang gawin ito. Ngunit masaya siyang ligtas na nakaalis doon ang kanyang kapatid. Drastikong nagbago ang katawan ni Happyful. At dahil walang mga saksi, nagpa siya ang bida na maaari na rin siyang magsaya rito. Hindi natamba ang prinsesa sa atake. Ngunit nasa limitasyon na siya. At sira na ang kanyang espada. Nagulat siyang makita na nakatayo pa rin ang prinsipe na para bang walang nangyayari. Sa wakas, napagtanto ng bida na ito ang pinakamalalang sitwasyon dahil ang nag-iisang taong naiwang may malay doon ay hindi basta-basta. Ito ay si Prinsesa Elena. At hindi siya tinawag na Sword Saint nang walang dahilan. Dahil ang ating bida ay tunay na lulong sa pag-ibig. Napagtanto niyang kahit nasa bingit ng kamatayan. Napakaganda ng babaeng iyon. Kaya lumakad siya palapit dito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Agad niyang napagtanto kung ano ang nangyari. Sa simula, may naramdaman siyang kakaiba, at tinanong ng binata kung kaya pa niyang tumayo. Lubos na nalalaman na mapanganib pa rin ang sitwasyon dahil mas mukha ng nilalang si Happyful kaysa tao. Lumayo, hiniling lamang niyang huwag itong hamarang sa kanyang daan. Ngunit wala siyang naintindihan sa nangyayari at hinawakan ang kamay ng binata dahil hindi niya maintindihan kung paano siya nananatiling ganap na hindi nasaktan. Tiningnan siya ng bida at walang sinabi. Akala niya ay maiintindihan nito ang sitwasyong kinalalagyan nila. Ngunit talagang komplikado ito.
Nasa koma siya sa loob ng 6 na taon. Bumangon lamang sa kama ilang buwan na ang nakalipas. At ngayon ay nakatayo siya roon ng napakakaswal. Nagkibit balikat. Sinabi niyang hindi rin niya alam kung paano ito ipaliwanag. Ganap na binabalewala ang katotohanan. Dahil siya ang magiging tagapagligtas nito. Umaasa na lamang siyang hindi siya labis na kamumuhian ng prinsesa. Ngunit matigas ang ulo ng dalaga at sinabihan siyang umalis doon dahil hindi ito isang hamon na kaya niyang malampasan. Napansin ng ating bidang lulong sa pag-ibig na medyo pandak pala ito. Sinabi ng prinsesa na maswerte siya sa piging. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon dahil ito ay gawa ng mga nobles of the night. Mga sinaunang demonyo at sumisipsip ng dugo na kilala bilang mga vampira. Nanatiling ganap na hindi natinag ang prinsipe. Hindi siya humanga sa alinman dito. At sinabi ng prinsesa na ang isang taong hindi makaramdam ng mana ay mapupunit. Kaya mas mabuting tumakbo na siya habang kaya pa niya. Hindi naniniwala ang ating bida na hahayaan siyang umalis ng nilalang. Ngunit sinabi ng prinsesa na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang anumang pagkamatay. Pinanood niya ang prinsesa na panatilihin ang kanyang tindig. Kahit na natatakot siya. Sa katunayan, maaari nga siyang maaasahan. Hindi tulad ng nakaraang araw. Ang kanyang posture ngayon ay tila taos-puso. Na parabang nakaharap siya sa isang kaaway mula sa nakaraang buhay. Kaya naman mayroong labis na determinasyon sa babaeng iyon. Flashback ni Elenov, maliliit na patak ng tubig ang nahuhulog. At naglalakad ang prinsesa sa mga pasilyo ng kastilyo. Nakita niya ang isang anyo na kamukha ng kanyang ina. Ngunit tila ganap itong nagbago. Na nagpatakot sa maliit na dalaga. Sa kanyang takot, nabitawan niya ang kanyang teddy bear sa lupa habang nakikinig sa mga patak na nahuhulog. Ngunit hindi sila tubig. Mula noon, hindi niya nakalimutan ang isang sandali mula sa araw na iyon. At ngayon natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang kaaway na nangangagat ng leeg. Nagpasya siyang pupuksain niya ang mga nilalang na ito mula sa balat ng lupa. Pinuputol sila sa ugat. Iyon ang tunay na layunin ng kanyang buhay. End flashback. At ang nilalang sa harap niya ay patuloy na nagtitipon ng mas marami pang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng lakas buhay ng mga tao. Patuloy na lumalaki ang determinasyon ng prinsesa. Ngunit hinampes ng bida ang dalaga sa leeg habang magalang na nagsasabing, "Pasensya na, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin yun." Sinabi ng bida na hindi niya maintindihan kung bakit labis siyang nanguhumaling sa mga vampira at ayaw niyang marinig ang kwento ngayon. Ngunit mas mabuti kung hindi siya makikialam sa kanyang trabaho. Gustong malaman ng dalaga kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kaya sinabi niya ritong umupo lamang at manood. Nakakuyom ang kamao ng bayani. At pagkatapos magtipon ng kapangyarihan, nagsimula ng umatake ang nilalang. Matagal na mula nang huling gamitin ng ating bida ang teknik na iyon. Walang sino man sa lupa ang mas nakakakilala sa mga vampira kaysa sa kanya. O kahit papaano ay wala sa mga nabubuhay. Ang isang nahawaan na pinalakas ng teknik na iyon ay hindi dapat maging problema. Sinabi ng bida na ipapadala niya ang nilalang na iyon sa kabilang buhay ng maraming beses hanggat gusto nito. Hinahawakan ng atake gamit ang likod ng kanyang kamay. Iyon lamang ay sapat na para mapalihis ang nilalang sa landas nito. Sinabi niyang hindi pa rin natututo si Happy Fool at tapos na ang oras niya para matuto dahil oras na para ang bida naman ang hamampes ng may tunay na kapangyarihan. Dama po ang isang hampas sa dibdib ng nilalang. Mismo kung nasaan ang puso nito. Oras na para bumalik sa abo. Ang laki ng hampas ay tunay na napakalakas. Itinapon ang katawan ng nilalang sa malayo. Sinisira ang lahat sa landas nito. Nanood ng lahat mula sa pinakamagandang upuan ang prinsesa. Natunay na humanga, dahil ang kanyang nakita ay simpleng imposible na maunawaan. Nagdulot ng malaking pagkawasak ang ating bida. Ang prinsesa, na nakakita ng lahat, ay hindi na makapagsalita ngayon dahil hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Matapos ilabas ang kanyang galit, sinabi ng prinsipe na sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa. Dahil talunan na ang kanyang kaaway. Dahan-daang nawawala ang hamog. Ngunit ang mga iniisip ng prinsesa ay tila natigil sa lugar. Ang nangyari ay hindi dapat posible dahil ang nahawa ang nilalang na iyon ay hindi napigilan ng mga kabalyero o ng mga salamangkero. Maging ang kanyang talam ay walang nagawa, ngunit natalo ito ng isang regular na tao kung kanino wala siyang naramdamang mana. At para bang hindi pa iyon sapat, ang taong ito ay nasa koma lamang ilang buwan na ang nakalipas. Inilahad ng ating bida ang kanyang kamay sa kanya. Ngunit natakot ang dalaga, hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Kahit ganoon, pinanatili niyang nakalahad ang kanyang kamay patungo rito. At nagsimulang mag-isip ang dalaga. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, marami pa ring pag-aalinlangan. Aabutin na sana niya ang kamay ng binata hanggang sa mapagtanto niyang gusto niyang hiramin ang espada. Na nagpahiya sa kanya.
Iba pala ang inakala niya. Sinusubukang ayusin ang sarili. Naghahanda siyang sabihin dito na nasira ang espada sa panahon ng labanan. Ngunit hindi iyon ang espadang tinutukoy niya. Ito ay ang isa pa. Ang itinatago niya. Hindi alam ng prinsesa kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sinabi ng bida na karapat-dapat siya sa isang bagay para sa pagtalo sa nilalang na iyon at hiniling na hiramin ang kapangyarihan ng Diyos ng espada. Sila ay hinubog ng isang Diyos upang gamitin sa pagtatanggol sa sangkatauhan. Sa mga kamay ng Diyos na ito, ang mga ordinaryong mineral ay nagiging mahahalagang bagay at ang basura ay nagiging kayamanan. 12 sikat na espada ang nakakalat sa buong kontinente. Itinuturing na pambansang yaman. Lahat ng kanyang mga obra maestra ay makakatanggap ng pangalan. Ito ang espadang Calderes, na nangangahulugang puting tagapagbantay. Ang artifact na ito ay higit pa sa iba dahil espesyal itong ginawa para sa kanyang kaibigang si Heres, ang Diyos ng espada. Ang bagay na ito ay nagtataglay ng isang ego. Isang sariling kamalayan. Kayang gamitin ang kapangyarihan nito sa anumang paraang gusto nito sa teorya. Mukhang kamangha-mangha iyon. Ngunit dahil alam ng ating bida ang katotohanan, alam na niya kung ano ang aasahan mula sa personalidad na ito. Tiyak na hindi ito gaanong naiiba sa kung ano ang nakasanayan na niya. Ayaw ng espada na hawakan siya nito. Ang personalidad nito ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang ulo. Tulad ng inaasahan, medyo bastos ito. At sinabi niya sa espada na hindi siya bingi. Humanga ang bagay na narinig ito. Sinabi ng ating bida, ang isang espada na kayang mag-vibrate ay dapat na medyo saplada. At hiniling dito na makipagtulungan sa kanya mula ngayon. Ngunit gusto ng prinsesa na maibalik ang kanyang espada. At nang subukan niyang kunin itong muli, hindi sinasadyang nataman niya ang bida gamit ang kanyang katawan. Sinabi niyang kung magpapatuloy sila sa pag-arte ng ganoon, mamamatay ang may hawak ng espada. Halos maubusan ng lakas, dahil ang espada ang nagpapanatili sa kanyang nakatayo. Nanatili siyang may malay, at kinilala ng bida ang katatagan ng prinsesa. Talagang may talento siya, malakas ang kalaban niya, at napakahalagang malaman ang sarili mong mga limitasyon. Nagbanta ang espada sa binata. Sinabing huwag siyang gumawa ng anuman sa prinsesa. At sinabi niyang hindi niya gagawin. Ngunit nagdulot siya ng matinding liwanag na lumitaw sa kanyang kamay. Ginagawang bagong hugis ang liwanag na iyon at isang maningning na kislap ang sumilay sa buong arena dahil naipatawag na ang espada at ngayon ay nasa mga kamay na ng bida. Nang may pasensya, sinimulan niyang suriin ang bagay. Talagang isang mahusay na pagkakagawang sandata. Hindi maintindihan ng espada kung paano ginagamit ang kapangyarihan nito dahil maging ang may-ari nitong kinentrata ay hindi nagawang gawin iyon. Nabanggit ng ating bida na napakaingay na espada nito. Ang kailangan lamang nitong gawin ay ibigay sa kanya ang kapangyarihan nito. Siya na ang bahala sa natitira. Nagpakita ng interes ang espada sa misteryosong taong ito at tinanong kung sino ang bida. Bago sumagot, ginagamit na niya ang buong kapangyarihan ng espada. Nagpatawag ng kidlat mula sa langit upang tamaan ang kanyang target. Ipinapakita na ang espada ay tunay na isang hindi kapani-paniwalang bagay. Gustong malaman ng ating bida kung gaano katagal magtatago ang kanyang kaaway dahil oras na para ipakita ang kanilang hitsura. Nagdulot ang hampas na iyon ng maliit na punit na lumitaw sa hangin. Inaasahan ng ating bida ang isang vampira. Hindi lamang niya inaasahan ng isa na ganoon kataas ang antas. Sa wakas, isinisiwalat ng babae ang kanyang silweta. Siya ang kakaibang babae mula sa hamog, ang smoke weirdo, Shiryu. Gustong malaman ng bida kung nagkita na ba sila dati. Dumating siya dahil natalo ang kanyang lingkod at hindi niya inaasahan na mangyayari iyon sa mga kamay ng binatang ito. Sinabi ng ating bida na napakalakas niya at hiniling dito na bumaba dahil may ipapakita siya rito. Ang pagtingala ay nagpapangawit sa kanyang leeg at mula sa anggulong iyon makikita mo ang kanyang panty. Madilim sila ngunit napakaganda. Nainis dito ang smoke weirdo girl. Alam na ng bida kung saan ito patungo. Nagpadala ng atake patungo rito. Hiniling niyang lumapit ito kaagad sa kanya. Nakatayo ang babae sa tuktok ng estatwa. Kahit na matalo ang mga vampira, maaaring lumala pa rin ang relasyon sa pagitan ng mga bansa. Binabalewala ang talumpati ng babae. Sinabi ng ating bida na kung nagpakita siya, ito ay dahil naniniwala siyang kaya niya siyang talunin. Maaaring matalino siya, ngunit sinusubukan niyang hanapin ang tamang mga salita para sabihin ito. Oras na para tumigil siya sa panlilinlang sa sarili. Naniniwala ang weirdo na binabalewala niya ang totoong nangyayari. At nagsimula siyang magtipon ng mas marami pang enerhiya sa isa sa kanyang mga kamay. Nagpapadala ng atake patungo sa bida. Mukha itong parang latigo. Nagpapatunay na isang mapanirang sandata. Sinira nito ang malaking bahagi ng arena. Ngunit ang kailangan lamang gawin ng bida ay iwasan ito.
Kinilala niyang talagang galit ang Smoke Weirdo Woman. Ngunit hindi pa niya tinitigil ang kanyang mga atake. Ilang pulang kislap ang lumitaw at nagsimula silang tumungo sa bida.